Okay, walang horn. Talagang ayaw mag-trigger ng kanyang ground problema. Mag-tip ko yung pangalan. Honda siya, electronic engineering. Ha? Ako nagturo nun. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Nissan Cube. Ang problema is yung kanyang horn. So mostly sa mga SRS saka airbag na may naka-equip ang unit, clock spring po yung problema mostly nasira dito, either putol o ano mga issue dito. Samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung paano siya ma-repair. So hindi man natin mabidyohan, step by step, malaga makita nyo lang kung paano natin tinira yung mga parts o ni-repair yung mga bagay na ganito. Okay, so pakinggan muna natin yung horn kung ano ba yung sipa ng kanyang tunog. So tara. Okay, so walang horn. Okay, so sign of no contact. So tara, simulan na natin guys. Let's go, baklasin na natin. So finally, ayan na guys, tanggal na natin yung buong system ng kanyang coil spring. So kung bubuksan mo yan, ito yung mangyayari sa coil spring. Yan, so naputol yung kanyang linya. So kaya pala ang nangyari is nawala yung horn. So makikita nyo guys, ayan po yung laman loob ng coil spring. Ayan. So ang gagawin natin dito, kailangan meron siyang connection in between sa dulo mula dito hanggang doon naman sa ground. So ang gagawin natin dito guys, kailangan natin dito mag-undergo ng tinatawag na multi-testing test. So karamihan dito hindi na to binapalitan ng bago, kundi nire-repair na lang to. So ang function niya na lang is yung kanyang horn. So ang connection kasi ng mga coil spring na to is yung kanyang tatawag na SRS o yung kanyang airbag. So sa mga surplus ang ginagawa ay kinokondemn na, especially sa mga Suzuki. So yan po yung laman loob niyan. Okay, so kailangan siyang i-undergo ng test natin guys para makita natin yung palo ng ground kung malakas ba. So makikita nyo dito magkakaroon siya ng mahinang supply. So almost hindi na siya tinatawag na, pag tinest mo naman yung kabilaan, tingnan mo, so wala siyang power, walang palo. Ibig sabihin walang contact, kaya nagkakaroon ng lost contact o lost communication, kaya wala siyang horn. So yun ang kailangan natin gawin. So ang gagawin natin dito is sasoldahin natin uli para bumalik sa dating contact na malakas at magkaroon siya ng connection. Okay, so mismo sa in between. So yun po magiging magiging proseso para once na mag-repair ka, kailangan alam mo yung gagawin dito, kasi nga pag hindi mo kabisado, so wala talaga. So makikita nyo guys, malakas na yung palo. So ibig sabihin okay yung ginawa nating solda. So yun po yung mga tips, basic pointers para gumanda yung sistema ng horn. Malakas yung connection, and then after that okay na. So yun po yung mga madali ang basic pointers. So ang gawin natin guys, mag-assemble na agad tayo para dediretso tayo. Okay, so hindi ko man mabibidyohan isa-isa guys, mahalaga makita nyo lang kung paano ko tinira punto by punto. At least alam nyo sa mga nagdi-DIY kung ano dapat yung gawin, especially sa mga ganitong mga cases, sa mga surplus na makina or mga surplus na unit na nabili niya, especially sa mga DA. Karamihan ganito talaga yan, nire-repair lang yan. So mga horn lang yung ililigtas, hindi na yung SRS or airbag. Okay, so sige.
undergo na tayo ng assemble guys. So naka-ready na mga pyesa natin, i-connect natin yan, tapos diretso na tayo para makita natin kung okay ba yung tira natin after ng assembly. Okay, tara, let's go. Basic pointers pa rin sa mga nagtatanong sa akin sa pwede makabili ng pyesa. Meron pong lalabas yan na ads po sa may part ng iba. So yan po ang available na pwede nyo mapapagbilhan ng pyesa. So pwede po kayong bumili dyan, legit po yan. Taka dyan po ako nag-order ng parts. So pwede nyo pong pumipili na kayo kung anong brand. So mostly sa Shopee po ako bibili ngayon ng pyesa na legit naman. Basta basahin nyo yung description, okay naman siya, legit naman siya, tsaka approve naman sa mga kinakabit ko na pyesa dito sa amin. So sige, assemble tayo guys. So background music lang tayo, let's go. So ayan na guys, nakabit na natin clip, okay na. So ayan, papasok na. So lalagyan natin yung lock. Okay, so ayan na guys, kabit na natin itong pinaka-pin na ilalagay natin dito sa loob, pinaka-lock na. Ayan o, kita nyo. So magla-lock na yan, tutulak ko na lang yan, tapos yun, okay na. Okay, so ayan na guys, napasok na. So okay na yung ikot. Okay na siya. So gawin natin, kakapitan natin yung body. So dito. Ayan. Yun, salpak na. Yung kabila ganun din. Ayan. Okay na. So buhin na natin ibang basic pointers tutorials pa rin guys. Magkakabit kayo nito, kailangan tama lang yung luag ng coil spring sa ilalim, walang sabit, kasi kung may sumabit yan, mahihirapan po kayo ikutin yan, especially pag nakabit na yan dyan sa mismong steering wheel. So magkakaroon ng problema, either sasabit o mapuputol uli. So kung kinabit nyo na yan, so basic pointers pa rin, kailangan na iikutin nyo ng ilang ikot yan, hahatiin nyo sa tamang ikot. Kung 4 na ikot yung full ikot na ng wheel, so kailangan ng mga kalahati lang. Kasi kung i-divide mo sa tamang ikot, after that pag nakabit nyo, gagawin nyo naman, iikutin nyo naman left and right. So na-divide nyo na yon. So kailangan meron siyang source ng power o yung ground na nagmumula sa body para mag-activate yung trigger, yung power na magmula sa relay papunta naman sa horn. So magkakaroon siya ng malakas na tunog. Okay, so pasensya na kayo guys, hindi ko man ma-videohan step by step, pero gagawin ko yung makaya ko na maibahagi ko yun dahil medyo busy nga po talaga tayo, kaya sinisingit lang natin itong pagbablog sa ating mga araw-araw ng mga customer. Okay, so pakinggan natin guys kung ano yung kalalabasan ng tira natin. Okay, so kabit na natin guys yung pinaka main takip nya, and then check na natin kung final, kung okay na ba yung tira natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang support sa lahat ng aking mga subscriber, followers sa ating YouTube channel. So comment na kayo guys sa ating comment section, and then sikapin natin na maka-reply tayo sa anumang oras o anumang mga pamamaraan. So please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.